Samantala, patuloy yung pag-monitor naman natin itong si Bagyong Ophel. Isa pa rin itong typhoon at yung latest location natin as of 10 p.m. today ay nandito na ito sa dagat baybayin or yung coastal waters ng Calayan, Cagayan. So nandito na ito sa area ng Babuyan Channel. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 200 kilometers per hour. Yung paggalaw nito patuloy na northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, yung mga kaulapan na associated kay Bagyong Ophel patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern Luzon. For most of Visayas and Mindanao, magpapatuloy itong mas maaliwalas na panahon. Maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms simula ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw. At para sa karagdagang detalye para sa mga dalawang bagyo sa loob ng ating PAR, unahin po natin itong si Bagyong Ophel. So yung latest track and intensity forecast natin para kay Typhoon Ophel, patuloy nga yung paggalaw ng northwestward na paggalaw nitong nasabing bagyo. At as of 10 p.m. nga, malapit na ito or nandito na ito sa area ng Babuyan Channel. So possible later tonight or mamayang madaling araw, magkaroon ito ng pangalawang landfall or close approach sa anumang isla dito sa area ng Babuyan Group of Islands. Kaya maghanda pa rin tayo dito, itong malaking bahagi ng Northern Luzon, maghanda pa rin tayo sa mga malalakas na hangin at mga malalakas na ulan na dala ni Bagyong Ophel. And throughout the remainder of the forecast period, simula ngayong gabi hanggang over the weekend at early next week, inaasahan natin na dahil sa patuloy na interaction nitong si Ophel sa kalupaan ng Pilipinas, nakikitaan natin yung patuloy na paghina or yung weakening trend ng nasabing bagyo. So makikita natin dito sa ating track forecast, possible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Friday ng umaga at pumasok muli ng ating PAR anytime within Saturday. So Saturday afternoon or Saturday evening, posible mo ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility prior to landfall over Taiwan area. And ayun nga, patuloy yung paghina nitong si Bagyong Ophel. At para kay Bagyong Ophel, may nakataas pa rin tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Dahil pa rin yan sa mga malalakas na hangin na dala ng bagyo, may signal number 4 po tayo dito sa mga areas shaded ng red. So dito sa northern portion ng Cagayan, pati na rin dito sa Babuyan Islands, may signal number 4 pa tayo dyan. Ito yung mga lugar na pinaka-maapektuhan ng mga malalakas na hangin na dala ng nasabing bagyo. Signal number 3 naman dito sa mga areas shaded ng orange. So dito sa southern portion ng Batanes, dito sa central and southeastern portions ng Milan, Cagayan, sa northern and central portions ng Apayao, at sa northern portion ng Ilocos Norte. So may signal number 3 pa po tayo dyan. Signal number 2 naman sa mga areas sa shaded ng yellow. So sa nalalabing bahagi ng Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa rest of Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman, so may pulukit tayo, warning lead time of 36 hours. May mga pagbukso pa rin tayong hangin na inaasahan sa mga areas under wind signal number 1, sa nalalabing bahagi ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Abra, rest of Kalinga, dito sa Mountain Province, northern portion ng Ifugao, sa northern and central portions ng Ilocos Sur, at itong northern portion ng Aurora. Kaya sa mga areas na ito, especially itong mga areas under wind signal number 3 at number 4, maghanda pa rin tayo sa mga mapaminsalang hangin na dala ng nasabing bagyo. So itong si Bagyong Ophel, magdudulot pa rin ng mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. More in particular, itong ang areas under wind signal number 3 and wind signal number 4 sa bahagi ng extreme Northern Luzon area prior to landfall over any island dito sa Babuyan Group of Islands. At para naman sa threat ng storm surge o yung daluyong ng bagyo, dahil pa rin sa epekto ni Bagyong Ophel, may storm surge warning pa rin tayo as of 8 p.m. today. So more than 3 meters na storm surge ang ating inaasahan dito sa area ng Cagayan at sa mga seaboards or sa mga coastal lines ng Cagayan at Ilocos Norte. Samantala 2.1 to 3 meters naman ating inaasahan sa mga coastlines ng Aurora, ito sa Aurora,
sa Batanes, sa Ilocos Sur, pati na rin dito sa Isabela. Kaya sa ating mga kababayan dito na malapit sa mga dagat baybayin, low-lying areas, coastal communities, maghanda pa rin tayo dahil nandyan pa rin yung threat ng storm surge. Ito yung pagtaas ng ating mga alon na malapit sa ating mga coastal areas. At sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, as of 11 p.m. today, may gale warning pa rin tayo nakataas. Dala pa rin yan ng epekto ni Bagyong Ophel sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, dito sa area ng Isabela at itong northern coast ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, huwag pa muna tayong pumalaot dahil patuloy tayong makakaranas ng maalon na kasanapakaalong karagatan na dala ni Bagyong Ophel. At ito naman yung seaboards na wala sa gale warning. So makakaranas pa rin tayo ng maalon karagatan dito sa seaboards of Northern Aurora. Kaya iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa area na ito.